ating pong itatopic ngayon ay unang Thessalonica or First Thessalonians sa English, chapter 3. Chapter 3 po tayo mga kapatid. Ngunit yung title po ng ating pong tatalakayin ngayong hapong ito ay nasa chapter 2 po, yung pinaka-title ng ating pong itatakel sa oras po na ito mga kapatid. Bali, ang title po na itatopic natin ngayon or pagsasalusaluhan natin sa hapon na ito, ang hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Thessalonica. So, babalikan po natin siya mga kapatid. And yun po, i-background po natin dito sa naging past na topic po natin kung sino po yung mga naka-join po sa live natin na fellowship noong nakaraan, noong Wednesday, is dun po, natalakay natin yung mga about din po siya sa pananampalataya nga po, na makikita nga po natin dito yung talagang pagiging masikasik ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica, mga kapatid, na ito nga po, na pinangaralan ni Apostol Pablo, itong mga taga-Thessalonica, sila nga po, na tumalikod sa mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba noon nung sila po'y wala pa sa presensya ng Panginoon. And ito rin po ito rin yung nagbigay kila Apostol Pablo ng tigasig, talagang katibayan sa kanilang pananampalataya, mga kapatid, na yun nga po na nagbibigay kasiyahan, nagbibigay ng pag-asa, kagalakan kila Apostol Pablo. Magpapatuloy na po tayo. And yun po, bali nasa chapter 2 po yung title niya. So babasahin po natin siya sa verse 17, mga kapatid. Chapter 2. Ang hangarin ni Pablo na makadalaw muli sa Thessalonica. Mga kapatid, verse 17, chapter 2 po. Mga kapatid, nananabik na kaming makita kayong muli. Kahit sandali pa lang, kaming nawalay sa inyo. Nawalay nga kami sa katawan, pero hindi sa isipan. So, bali ang inaano po dito ni Apostol Pablo na nananabik daw po muli siya na makita po itong mga taga-Thessalonica, yung mga napangaralan niya po ng magandang balita ng Panginoon, na yun nga po, nawalay sila doon ng sandaling panahon, mga kapatid. And yun nga po, nawalay man daw po sila sa katawan, ngunit hindi sa isipan. Kumbaga, ang pinaka-representation po nito is, nawalay man po sila sa katawan, ngunit hindi sa spirito. Dahil yun nga po, iisa lamang din po sila ng napakinggan na salita ng Panginoon. So, kung aanuhin po natin, iisang spirito lang rin po yung tanggap nila, kundi ang banal na spirito po ng ating Panginoong Jesucristo, na siya pong nakapaloob po sa atin ngayon, na siya pong nagpapabago sa atin, naglilinis po sa atin, nagko-convict po sa atin, sa ating mga kamalian na nagagawa po natin sa ating mga buhay or sa ating po mga nagpapasamuhay sa bawat araw, mga kapatid. And ganoon din po sa atin, na iisa lamang rin po tayo ng spirito na siya nga pong pinagsasaluhan. And ito nga po, iisa lang rin po tayo ng Bible na ginagamit, which is Holy Bible, ng salita ng Diyos, na siya pong doon po natin binabasa kung ano po yung mga kagustuhan ng Panginoon, at yun po yung nagpapabago sa atin. And doon po natin tinanggap yung banal na spirito po na nanggaling po sa ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. So, yun po siya. Na nanawalay daw po sila Apostol Pablo sa katawan, pero hindi sa isipan. Verse 18, gusto naming bumalik dyan sa inyo, lalong-lalo na ako, si Pablo. Maraming beses na naming binalak na dalawin kayo, pero hinahadlangan kami ni Satanas. Makaraan, na yun nga po, hinahadlangan po sila ni Satanas na makarating nga po dito sa Thessalonica, or dito nga po sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica, mga kapatid, na siya nga po, na ito lang po yung mga nagbibigay kagalakan at pag-asa kala Apostol Pablo, na nagpupuspos po sa kanila sa bawat araw na mas magturo pa
or mas i-growth, mas magbigay pa ng growth sa mga, yun nga po, nakakapakinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid. And kung mababasa nga po dito, no, maraming beses na po nilang binalak na dalawin itong mga taga-Tesalonika. Sa bawat araw po na pagbabasa natin, ninenourish po natin na nananourish yung banal na spirito po. And yun po, no, yung mga root po is lumalalim. And mas nagkakaroon po tayo ng bunga, which is the fruit of the Holy Spirit, na siya pong naipapasamuhin na po natin, na siya pong nagbibigay ng transformation po sa ating mga sarili at sa ating po mga buhay. And yun nga po, no, na tunay nga na sila daw po yung karangalan at kagaalakan nila Apostol Pablo, dahil nga po, di ba sila yung may ipagmamalaki nila sa harap nga po ng Panginoong Jesucristo kapag nagbalik na po or sa araw na po ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, no? Na ganoon din po kami na mga nagtuturo at nagbabahagi po sa inyo sa bawat araw ng salita po ng ating Panginoon. Kami po ay nalulugod at kinararangal na yun nga po, no, kagalakan din po namin na makita kayo, na maiharap kayo ng blameless, spotless, banal, at alam niyo po yun, talagang righteous sa harap po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. And nakakatuwa po, no, na talagang ito po yung magiging talagang more encouragement sa atin, lalo na po sa mga kapatid po natin na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon, na talagang mas nagbibigay kasi palalo na ipangaral yung salita ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So, dito na po tayo sa ating topic, which is 1 Thessalonians chapter 3. Yun po, doon lang po natin binalikan kasi nandun po yung title sa chapter 2. And ito na po, mag-uumpisa na po tayo sa, ito po, electric fan. Sa chapter 1, verse 1. 1 Thessalonians chapter 3 verse 1. Nang hindi na kami makatiis dahil sa pananabik namin sa inyo, ulitin po natin. Nang hindi na kami nakatiis dahil sa pananabik namin sa inyo, nagkasya kaming magpaiwan na lang sa Athens. At isugo sa inyo si Timoteo. Kapatid natin siya at kasama namin naglilingkod sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Pinapunta namin siya para patibayin at palakasin ang pananampalataya ninyo, para walang panghinaang ng loob sa inyo dahil sa mga nararanasan niyong pag-uusig. Alam naman ninyong kailangan nating pagdaanan ang mga pag-uusig. So, yun nga po, no, mga kapatid, na nabanggit po dito, na hindi na raw po makatiis itong sila Apostol Pablo dahil nga po nananabik na sila na makita or nga po dito sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica, mga kapatid. And yun nga po, no, ngunit ito nga po kasi, di ba, kung babalikan po natin sa kanina nabasa natin, is hinahadlangan nga daw po sila ni Satanas. Kinakancel po yung kanilang mga gustong pagpunta rito sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid. So, napagpasyahan po nila na magpaiwan na lamang. Doon nga daw po sa Athens, nabanggit po dito sa verse 1. And yun nga daw po, no, isinugo nila itong si Timoteo. Dito nga daw po, no, sa mga taga-Thessalonica, na kasama daw po nila Apostol Pablo na naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, na nagpapangaral din po ng salita ng Panginoon or magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Na ito nga daw po, no, si Timoteo yung pinapunta nila Apostol Pablo upang ito nga daw po, no, pagtibayin at palakasin itong mga pananampalataya daw po nitong mga taga-Thessalonica, dahil ito nga raw po, no, pinanghihinaan sila or para daw po walang panghinaan ng loob sa mga mananampalataya doon, dahil nga daw po, no, nakakaranas daw po sila ng mga pag-uusig, mga kapatid. And sinabi nga rin po dito, no, kailangan natin na maranasan itong mga pag-uusig, mga kapatid. And kung mababasa po natin din dito po sa
po no, sa 2 Timothy chapter 3 verse 12. Indeed, all who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So yun po no, na kung talagang gusto natin mamuhay na may katapatan at kabanalan talaga nga po sa ating paglakad nga po sa ating Panginoong Kristo, is talagang mararanasan po or kailangan talaga nating maranasan ito. Expect na po natin na mararanasan talaga natin itong mga persecutions, mga kapatid. Dahil yun nga po, no, dito talaga natin mas masasabi na meron tayong tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Na siya nga po talaga, no, nakita sa ating mga pamumuhay na talagang nabago po tayo at talaga pong sinusunod natin kung anong kalooban na nandito po, na nakapaloob po dito sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo. Magpapatuloy po tayo sa verse 4. Noong nariyan pa kami sa inyo, lagi namin kayong pinapaalalahanan na makakaranas tayo ng mga pag-uusig. Yun nga po, no, makakaranas po talaga tayo ng mga pag-uusig, mga kapatid, na kapag talaga po tayo lumalakad ng tunay sa ating Panginoon, mga kapatid, ano po talaga natin ito, lalo na po yung mga tao na nagsasabi na merong silang Diyos, ngunit ito nga po, no, taliwas sila sa kung ano pong ipinapangaral natin na katotohanan nga po dito sa salita nga po ng ating Panginoong Hesukristo na makakapagpabago po sa kanilang mga pamumuhay at makakapagpatalikod po sa kanila sa mga kasalanan po na ginagawa nila sa kanilang buhay, mga kapatid. And yun nga po, no, na pinaalalahanan na daw po sila ni Apostol Pablo na makakaranas daw po talaga sila ng mga pag-uusig. And sa atin nga po, no, nararanasan na po natin yan sa bawat araw, hindi lang sa online, mismo sa physical, our families po, sa ating mga pamilya. Sila po ang unang-unang nag-uusig po sa atin. Dahil yun nga po, no, na parang, yun nga sa bawat araw natin pagbabasa ng Biblia, ng salita ng Panginoon, is nasasabihan na tayong baliw. Nasasabihan na tayo nasisiraan ng ulo dahil yun nga daw po, no, puro ganito na lang, puro ganyan na lang daw yung ginagawa natin. And yun daw po, no, nasisiraan na tayo ng bait, nasisiraan na tayo ng ulo kasi yun daw po, no, ano daw po ba yung makukuha natin? Dito daw po, no, sa mga pagbabasa ng salita nga daw po ng Panginoong Kristo, no, na mapapakain daw po pa tayo nito. No, na kung mababasa rin po natin yan sa Matthew, mga kapatid, sa Mateo, na a man shall not live by bread alone. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa pagkain. Ngunit hindi na naman po nabubuhay ang isang tao sa tinapay. Nabubuhay po tayo sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na siya pong nagbibigay buhay po sa atin at naglilinis po sa atin sa bawat araw. And yun po, no, mga kapatid, magpapatuloy po tayo at gaya ng alam nyo, ito na nga ang nangyari. Tulad nga po, no, na inasahan na po ni Apostol Pablo talaga na mangyayari ito, katulad nga po ng mga pag-uusig. Sa other books po, no, na mababasa po natin yan sa ibang books na sa pangangaral po ni Apostol Pablo, naranasan niya po itong mga pag-uusig, mga kapatid. Kaya po, sinabi niya na ito sa mga taga-Thessalonica na mararanasan po talaga nila yung mga pag-uusig na ito nga po, no, na mga nagsasabi na meron silang Diyos sa kanilang mga buhay. Ito po yung mga religious people, yung mga relihiyosong tao. Kasi di ba po, kung babalikan natin, nasa panahon ng Panginoong Kristo, na ang oppose po sa kanyang salita ay yung mga religious people, yung mga Pharisee po, mga kapatid. And kung maaano rin po natin sa panahon natin ngayon, sila rin po yung oppose sa pangangaral natin na magandang balita ng Panginoon. Sila rin po yung taliwas, sila rin po yung galit na galit, yung talaga nag-persecute sa atin, yung nagsasabi sa atin ng masasamang salita, mga kapatid, no? And yun po, talagang asahan na po natin yung mga persecutions. Talagang mararanasan po natin ito dahil nga po, no, na ipinapangaral po natin kung anong katotohanan nga po na nakasulat dito sa Biblia na siya makakapagpabago sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Magpapatuloy na po tayo sa verse 5.
Kaya nang hindi na ako makatiis, pinapunta ko riyan si Timoteo para makabalita tungkol sa kalagayan ng pananampalataya niyo sa Panginoon. Dahil nag-aalala ako na baka nananaig na sa inyo no si Satanas at nasayang lang ang pagod namin sa pangangaral sa inyo. Wait lang po mga kapatid, no po katubig. So, yun nga po, no? Kung mababasa po natin dito, at kung makikita po natin na hindi na nga raw po makatiis itong sila Apostol Pablo, kaya ginawa nila po ay pinapunta na po nila ito si Timoteo, mga kapatid, na para nga daw po makabalita kung ano na nga raw pong kalagayan ng pananampalataya nito mga taga-Thessalonica sa ating Panginoong Kristo. Dahil nga po, no, nag-aalala po itong si Apostol Pablo na baka nananaig na naman yung mga fleshly desires nila, which is yung mga, ayun nga po, no, yung ano ni Satanas sa atin, doon mga makamundo pa tayo. Ito po yung tinatalakay dito na baka daw po nananaig na yung mga ano nga daw po ni Satanas, and baka lang daw po nasayang nila yung pagod nila Apostol Pablo at pangangaral ito nga po no, ng salita ng Panginoon. Kasi nga po, no, kapag ang nangyari po niyan is pag nanaig po ito nga po si Satanas sa ating mga buhay, lalo po tayo lumalakad na sa Panginoon, is ang nangyayari po niyan, bumabalik po ulit tayo sa mga makamundong bagay or bumabalik po ulit tayo sa mga desire po ng ating flesh, ng ating mga katawan, ng ating laman, mga kapatid. Na yun nga po, no, na ito nga po, parang nasayang lang lamang yung mga pagod at pangangaral natin. Ito nga po yung mga ginagawa natin sa bawat araw na pangangaral nga po ng salita ng Panginoon is lagi po nating kinakamusta yung ating pong mga kapatid na siya nga kung lagi natin nakakasama sa bawat araw, nababahagian po natin ang salita ng Panginoon sa bawat araw, no, na talagang kinakamusta natin. And inaano nga po natin yung kanilang mga pananampalataya, kung sila po ba ay lumalakad ng tapat, at talaga pong alam niyo po yun, nasa ano pa rin, nasa presensya or will pa rin ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, isinasagawa po natin sa bawat araw yung mga fellowships upang magpatatag, upang alam niyo po yun, mas maging matibay pa yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid. And yun nga daw po, no, na baka lang daw po masayang yung mga pangangaral nga po nila Apostol Pablo. Kung iaano po natin ito sa atin, na kung mas nanaig po sa atin itong si Satanas, is nasayang lamang din dahil hinayaan nyo po na si Satanas po ulit or yung mga fleshly desire po natin uli yung siya pong masunod sa ating mga buhay. Kaya nga po, no, parang nasayang lamang yung mga yung mga faith po na nag-grow. Hindi po natin siya na nourish, hindi po natin siya napalago. Kumbaga, hindi po natin siya nadiligan ng maayos. Na yun nga po, no, hindi po natin binasa ng binasa, yung salita po ng Panginoon. Hindi natin talaga siya bineditate, araw-gabi. Talagang alam niyo po yun, may chances talaga na ganito yung mangyari sa atin. Lalo kung hindi tayo araw-araw na nagbabasa ng salita ng Panginoon. Talagang nandiyan lamang si Satanas, no, the power, na talagang kukunin kung ano yung mga natutunan natin, kung ano yung mga revelations na inano sa atin ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 6. Ngayon, nakabalik na sa amin si Timoteo, galing sa inyo. Dala niya ang magandang balita tungkol sa pananampalataya at pag-ibig nyo. And yung ano po dito, yung ano po natin dito na verse, is napapasok na po dito, yung ato nga po, no? Yung sa 1 John chapter 4. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been formed of God, and knows God. So yun nga po, no? Na talagang naano po nila, mga pag-ibig, yung pagmamahalan nga po, na nakita nila yung love one another, nakita po dito, no, na doon nga po sa, na ano nga po ni Timoteo, na
yung pananampalataya nila ay talagang hindi po nabulwag o hindi po nahatak nitong kaaway, which is si Satanas. Na nabanggit nga po dito kanina, no? Nakakala nga po nila Apostol Pablo ay nananaig na nga po itong si Satanas. Ngunit sila po ay natuwa dahil nga po no, na nakita nga po nila ang pananampalataya nitong mga taga-Thessalonica ay hindi po nagbago. Ngunit lumalim po mga kapatid. Ang magagandang alaala ninyo tungkol sa amin at ang pananabik ninyo makita kami gaya ng pananabik namin sa inyo. Yun po yun mga kapatid na nung nalaman po nito nila Apostol Pablo nga po no, na ganito po yung mga na ito nga po Thessalonica, talagang grabe po yung mga pananabik nila lalo na makikita nga po itong mga taga-Thessalonica o yung mga mananampalataya dito sa Thessalonica mga kapatid, no? Na talagang nag-growth po spiritual and nag-growth po yung kanilang faith na sa atin rin po ng mga kapatid rin po natin na yun nga po no na talagang nakikita po natin na nag-growth sa bawat araw na akala natin is parang nahahatak na ulit sila ng kaaway. Ngunit ang pinaka surprising pa po dito is sila pa po yung talagang pinupuspos pala ng Panginoon na mas lumalim pa, mas maging alam niyo po yun, mas maging fruitful pa, spiritual. And yun nga po, no, na talagang, kung talagang ayun nga po, nabanggit dito ni Apostol Pablo, na makita nga daw po itong mga taga-Thessalonica na nananabik na sila, na gaya din po ng pananabik nitong mga apostol, sila Apostol Pablo, dito nga po sa nabanggit nating versikulo mga kapatid. Pagpapatuloy na po tayo sa verse 7 mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, sumigla kami sa kabila ng mga paghihirap at problema namin. Yun po no, na talagang sumigla to sila Apostol Pablo, mga kapatid, dahil nga po dun sa nalaman nila na hindi po na pabayaan itong mga pagnanampalataya nitong mga taga-Thessalonica mga kapatid na siya nga pong nagpalalim, etong nga po na nagpalalim sa kanila at talagang nakita po yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. And yun nga po no na napawi and sumigla nga daw po sila sa kabila nga daw po ng mga paghihirap at problema na dinaranas nitong nila Apostol Pablo sa bawat araw nga daw po no na mga pinupuntahan nila na mga lugar. Dahil sila nga po, di ba, sila nga po ay naglalakbay upang ipangalat nga po yung salita nga po ng ating Panginoong Kristo. Ngunit yung mga nalaman nga po, no, sa verse 7, sumigla po sila. Parang napawi po yung kanilang mga problema and yung mga hirap po na kanilang nararanasan mga kapatid na kung sa atin din po na kami pong mga, yun nga po, no, yung mga kami po na nagbabahagi sa inyo ng salita nga po ng Panginoon is, ito rin po yung nararanasan namin. Ito rin po yung nararamdaman namin na kapag ito po yung nakikita namin sa inyo na lumalalim po kayo, nag-growth kayo spiritual, is talaga pong napapawi yung mga paghihirap and yung mga problema po na nararanasan namin sa aming mga buhay, mga kapatid, na siya pong nagbibigay po ng kasigasigan and kasiglahan po sa aming mga kapatid. Napapawi po talaga. Yung mga, alam niyo po yun, parang kahit pagod na pagod ka, tapos pag nakikita mo yung kapatid mo na nag-grow, yung mga nababahagian mo ng salita ng Panginoon na talagang nag-grow, lumalalim, spiritual, nakakatuwa na po yun mga kapatid. Kasi nadadala mo niyo po talaga sila sa ating Panginoon, sa presensya po ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 8. Nabuhayan kami ng loob dahil nanatili kayong matatag sa Panginoon. Diba? Yun po yun. Nabuhayan nga po itong sila Apostol Pablo dahil nga po no, na nananatili silang matatag sa ating Panginoong Kristo na kung nabanggit po kanina, di ba, naranasan nila yung mga pag-uusig, dinanas nila yung mga ganyan. Pero yun nga po, no, hindi sila pinanghinaan ng loob, mga kapatid. Bagko, yun pa nga daw po na naging matatag sila sa ating Panginoong Kristo. And yun din po sa atin na mga magkakapatid, no, na
nananatili, na nakikita namin kayo nananatili, na matatag na po sa ating Panginoong Hesukristo, lalong-lalo na po sa inyong paglakad, lalong-lalo na po sa inyong pananampalataya, mga kapatid, na nakikita po talaga namin may pagbabago at may growth po sa amin po na ibabahagi sa inyo, na hindi lamang po kayo tagapakinig, kundi kayo rin po ay ginagawa kung ano po yung napapakinggan nyo, at isa sa pamuhay nyo po ito, na siya po talagang nagbibigay po sa inyo ng pagbabago at talaga pong kabanalan na po sa presensya po ng ating Panginoong Hesukristo. And makakatuloy na po tayo sa verse 9. Paano namin mapapasalamatan ng Diyos sa lahat ng kagalangang dulot ninyo sa amin dahil sa inyong pananampalataya? Diba? Na hindi na po, na paano na lamang po namin, diba, mapapasalamatan, ganun yung ating Panginoong Jesucristo, yung ating Diyos po, mga kapatid, na nakikita po namin yung mga dulot nga po, no, ng kagalakan, na ito nga po, no, na nakikita namin po sa mga pananampalataya ninyo. Na sinasabi nga rin po dito ni Apostol Pablo, no, na nagdudulot po ng kagalakan sa kanila, na nakikita nga daw po nila yung mga pananampalataya daw po nitong mga taga-Thessalonica is tumitibay. And ganoon din po sa amin, mga kapatid, na talaga pong ganoon na lamang po yung pagpapasalamat namin sa ating Panginoong Hesukristo, dahil nakikita po namin talaga na tinatalikuran nyo na yung mga dati nyong ginagawa, na talaga pong naipapasaloob nyo, na ipapasamuhay nyo na kung ano yung kagustuhan ng ating Panginoong Hesukristo, na nakapaloob sa kanyang salita. And yun nga po, no, na nagpapalalim ng inyong pananampalataya sa ating Diyos, mga kapatid. And magpapatuloy po tayo sa verse 10. Araw-gabi, taimtim naming ipinalalangin na makasama ulit kayo para maturuan kayo at mapupunan na rin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Yan. Daw po, no, araw-gabi daw po itong nanalangin sila Apostol Pablo upang yun nga, no, makasamang muli itong mga taga-Thessalonica upang mapunan pa daw po yung mga kung ano pa mang kakulangan at kung ano pa man daw po yung mga dapat na mas mag-nourish pa, mas in-nourish pa, mas magandang pa, na mas magbibigay daw po growth dito sa mga mananampalataya dito sa Thessalonica, mga kapatid. And mababasa rin po natin yan dito po sa Romans, ay hindi. Sa 1 Timothy rin po. Sa 1 Timothy chapter 4. First of all, then I urge that supplications, prayers, and intercessions, and things be made for all people. So yun nga po, no, kaya nananalangin nga po itong sila Apostol Pablo na mas puspusin pa kung ano nga daw po yung mga kakulangan, and kung ano pa man daw po yung mga kailangan na mas magbigay growth pa sa pananampalataya nga daw po nitong mga taga-Thessalonica, mga kapatid. And ganoon din po yung ginagawa namin, mga kapatid, lalo na po sa inyo na mga nakikinig po ng salita po ng ating Panginoong Jesucristo. And mas inaano pa po namin kung ano pa po yung mga dapat namin na, alam niyo po yun, mas mapunan, and mas alam niyo po yun, mas magbigay pa po lalo ng pagpapatibay at mas magpapalalim pa po sa inyong pananampalataya, mga kapatid. And kapatuloy na po tayo sa verse 11, malapit na po tayong matapos. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesus ng paraan para makapunta riyan sa inyo. Yun nga po, no, na humihiling na po sila Apostol Pablo, nabigyan nga po sila ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos, ng paraan na makapunta nga po dito sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid, dahil nga po, no, hinahadlangan nga po kasi sila ni Satanas sa kanila pong gawain or sa kanila pong pagbabalik nga po dito sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid. Na yun nga po, no, na hirap nga po sila makapunta rito kasi kung aanuhin nga po natin, na hindi nga po nangyayari dahil nga po hinahadlangan sila. Kumbaga may mga tawag dito. Kung ano nga po yun, may mga opposing or kung baga anuhin po natin, parang traffic, ganun, no? Kung sa atin sa kalsada, parang
For example, papasok ka sa trabaho, tapos kailangan mo na makapasok, ngunit traffic, hindi ka agad makakapunta. Parang ganun po yung nagiging, nagiging image po dito sa Amen, may pumipigil. Na yun nga po, no, na yun po, yung nagbibigay trap nga po, no, kila Apostol Pablo, yun po yung naging image po dito sa versikulo na ito, mga kapatid. Kaya nga daw po, na pinapanalangin or bigyan nawa na daw po sila ng ating Panginoong Diyos na makapunta na raw po dito sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo sa verse 12, palabuin nawa at paalabin ng Panginoon ang pag-ibig nyo sa bawat isa at sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. And yun po, no, na kagustuhan po nito nila Apostol Pablo na sinaano po nila na i-ano daw po lalo ng ating Panginoong Kristo na yun nga po, no, na magmahalan or pag-alabin pa yung pagmamahalan nga po ng mga taga-Thessalonica. Bawat isa po sa kanila, ito nga po, no, na sa lahat ng mga tao, gaya ng pag-ibig po ng mga ibinigay nga daw po, nakita na po natin sa chapter 1, ng mga nakaraan na yung pag-ibig po na binibigay na pinupuspos po nila Apostol Pablo, and yun din po nung ginagawa ng mga taga-Thessalonica, yung mga mananampalataya ng taga-Thessalonica, ng mga kapatid, na nabasa rin po natin dito sa verse 6, na yun nga po, no, yung pag-ibig po nila, na dapat po is, pag ganun din po yung pag-ibig nila sa bawat isa. Lalo na po sa mga ibang tao po na wala pa po sa presensya ng Panginoon. Kumbaga, same pa din po yung pag-ibig nila sa mga taong ito, mga kapatid. Na ganun din po, di ba, yung ginagawa natin na hindi po dapat tayo may pinipili dito, mga kapatid. Kumbaga, bahalin po natin ang bawat isa. Love one another. How will God love us? Na sinasama nga rin po natin yan sa mga panalangin natin, no, na puspusin po ng ating Panginoon ang pagmamahal natin, na katulad po ng pagmamahal niya sa ating mga kapatid. Sa atin po, no, kahit po hindi ka panampalataya, na mahalin pa rin po natin sila because they are a creation of God. They are still a child of God, mga kapatid. Na yun nga po, no, wala man po sila sa presensya ng Panginoon, ngunit sila po ay nilikha pa rin ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. And mababasa po natin yan dito sa Romans 12, verse 10. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Yun nga po, no, na mahalin po natin ang bawat isa at ang lahat ng tao, mga kapatid, gaya ng pag-ibig nito nga po, no, na nila Apostol Pablo, or pag-ibig na rin po namin sa inyo, na siya pong lagi po namin binabahagian sa bawat araw po ng salita ng Panginoon, na ito nga po, laging mangunguna or mananaig ang pagmamahal sa atin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Nandito na po tayo sa last verse po ng ating topic, mga kapatid. At dahil dito, magiging malakas ang loob nyo at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harap ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo kasama ang mga pinili niya. So yun po yun, mga kapatid, no? At yun nga daw po, no, dahil nga daw po doon, naging malakas. Yun po yung magpapalakas ng loob nila at magpapalabanal nga daw po sa kanila, and yun po, no, magpakawalang kapintasan, talaga pong righteous na, and spotless, blameless, mga kapatid, no, and banal, or magpupuspos po sa kanilang kabanalan, yung nga po, yung mga sinabi nga po dito nila Apostol Pablo, and walang kapintasan nga daw po nabubuhay, na haharap nga daw po, no, sa ating Panginoong Diyos or sa ating Diyos Ama, sa araw nga daw po ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, kasama po yung mga pinili niya or kasama yung mga chosen niya, yung seeds niya, mga kapatid. So, nakakatawa po ng mga kapatid na talaga pong dito po yung ating Panginoong Kristo, na talaga pong nakita natin yung pananampalataya ng ating mga kapatid dito sa Thessalonica, mga kapatid. Wait lang po, mga kapatid, may parcel.
Magpapatuloy mga kapatid. Sorry po, may dumating na parcel. So yun po no, na dahil nga po dito sa kanilang mga pananampalataya or sa pag-ibig sa bawat isa, is ito raw po yung magiging dulot or kadulutan ng paghumarap na daw po sila sa araw nga po ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Makikita po na talagang yung pamumuhay nila ay righteous and blameless. Kumbaga mga kapatid, na talaga pong paghumarap sila sa Panginoon walang kapintasan. Wala nang ihuhusga pa sa kanila yung ating Panginoong Kristo mga kapatid kapag sila po ay humarap na sa Judgment Day mga kapatid. And yun nga po no, sa atin din po na ginagawa sa bawat araw, ito nga po yung mga pangangaral natin na salita ng Panginoon, is ito nga rin po yung kagustuhan namin na kapag humarap na po kayo sa ating Panginoong Kristo ay talaga pong wala pong kapintasan or blameless na po, na wala na pong na masasabi yung ating Panginoon, yung parang sasabihin niya na lang sa inyo, well done, my faithful servant. Diba? Ang sarap mong marinig nun mga kapatid. Lalong-lalo na no, kapag napagtagumpayan po talaga natin yung kasamaan po ng mundong ito na talagang tunay na nating tinalikuran, yung mga pagnanasa natin o yung mga kagustuhan pa ng flesh natin sa mundong ito mga kapatid. Dahil ang tunay na buhay ay talaga pong matatamasa natin sa ating Panginoon dahil hindi po sa mundong ito mga kapatid. Dahil ang mundong ito, lahat po na nakikita natin sa mundong ito ay temporary lamang at hindi po magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito pa po yung magiging cause ng talagang kapahamakan natin mga kapatid. And ang ganda po ng topic natin no, dahil talaga pong nakita natin yung talaga pong mga pananampalataya or dapat maging example din po ng ating pananampalataya mga kapatid na siya pong ating ipasamuhay. Kasi tayo rin po yung ine-example dito sa ating po na topic na yun nga po no, na makakaranas talaga tayo ng mga persecutions and talagang marami po tayong pagdadaanan. Katulad na lamang din po ng pinagdaanan nila Apostol Pablo na pinigilan sila ng kaaway or ni Satan sa kanilang nga pong pagbabalik or pagdalaw nga po dito sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid. So, yun po mga kapatid, baka po may gusto ko yung i-share sa naging topic po natin ngayon mga kapatid.